Magandang araw sa iyo. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon, base sa mga source na hawak natin, ay isang serye ng mga babala na talagang nakakagulat. Grabe 'to. Oo. Pinag-uusapan natin ang mga mensahe na lumabas online ilang buwan at sa huli ilang oras na lang bago tumama yung bagyong Yolanda. Isa sa pinakamalakas sa kasaysayan, 'di ba? Talaga. At ang mga ito ay mula raw sa isang narsiso o lalo. Sa'yo, kumbaga, yung anatomy ng mga sinasabing propesiya na 'to, ayon mismo sa pagkakasulat sa mga source. Eksakto. Titingnan natin kung paano nagsimula yung parang malabong babala. Tapos unti-unting naging isang napaka-espesipikong prediksyon. Susundan natin bawat hakbang sa timeline para ikaw mismo ang makabuo ng sarili mong konklusyon. Sige, simulan natin sa pinakauna. Kasi yung unang mensahe sa source natin, may petsa na Agosto 22, 2013. Halos 3 buwan pa bago ang Yolanda. Oo, ang layo pa. At sa umpisa pa lang, parang hindi lang ito tungkol sa panahon, di ba? Tama ka dyan. Dito pa lang makikita mo na agad yung pattern. Ang mensahe parang naglalarawan na naglalakad daw si Olalo kasama si Hesukristo. Ah, okay. Tapos sa gitna daw ng malakas na ulan at hangin. So yung interpretasyon niya, may parating na malakas na bagyo. Pero hindi dyan nagtatapos. May kasama agad na aral. May kasama agad na aral. Sabi raw sa kanya ng Diyos, gabi na para maalala ako ng mga tao. Bakit daw? Bakit? Hindi, masyado na raw abala yung mga tao sa trabaho para sa pera at nakalimutan na yung simpleng buhay. So, yung unang babala, sa simula pa lang, nakatali na agad sa isang mensahe ng pagsisisi. So right off the bat, hindi ito weather report. Kumbaga, it's a moral lesson na may kasamang meteorological event. At yan na pala yung magiging template. Oo. Mula dyan, kapansin-pansin sa mga dokumento kung paano ito tumitindi. Pagdating ng katapusan ng Setyembre, iba na yung bigat. Malaki ang pagbabago. Sa isang mensahe na may petsang Setyembre 30 at Oktubre 1, hindi na lang siya malakas na bagyo. Ano nang tawag niya? Ang ginamit na salita ay pinakagrabe. At dito na pumasok yung mga imahe na mahirap ng kalimutan. Dito na yung mga visuals. Oo. Inilarawan niya yung isang supermassive flood. Mga bahay na lubog sa tubig, tapos yung mga taong desperadong umaakyat sa puno ng niyog para lang makaligtas. At yung pinakamabigat sa lahat, yung mga bangkay na lumulutang sa tubig. Inilarawan pa sa source yung reaksyon niya, di ba? Oo, umiiyak daw siya habang nakikita to. Tapos sinasabi niyang, Lord Jesus Christ, forgive all the people. May dialogue pa na parang kinakausap niya ang Diyos. Nasabi sa Biblia, hindi na mauulit yung baha ni Noah. Ramdam mo sa pagkakasulat yung bigat ng pangiitin para sa kanya. What's fascinating here, parang a narrative structure is being built mula sa isang malawak na konsepto noong Agosto, nagkaroon na tayo ng parang kwentong unti-unting nagkakaroon ng laman at nagiging mas nakakatakot. At kung akala natin yun na yung pinakamatindi, may isang detalye pa noong Oktubre na para sa akin, ito yung talagang nakakakilabot. Alam ko na to. Sigurado ko ito yung mensahe noong Oktubre 20. Yun. May nakita raw siyang malaking trahedya at ang kasunod na sinabi ay, hindi mo inaasahan. Ayon sa pagkakasulat, ang prediksyon ay magkakaroon daw ng magkakaubusan ng kabaong. Yun. Grabe. Hindi lang sinabing maraming mamamatay. Yung detalye, magkakaubusan ng kabaong. Iba yung dating. Iba yung epekto. Pinipilit kang isipin yung aftermath. Isang sakuna na sobrang laki na kahit yung sistema para sa mga patay, bibigay. Exactly. It moves beyond abstract statistics of death and forces you to visualize the breakdown of societal functions. It suggests a tragedy so immense that a community can't even perform its most basic final rites. That specific visceral image, yun yung nagpapakapit sa'yo. At hindi lang isang beses binanggit, di ba? Oo. Binalikan pa niya yan sa isang mensahe noong Oktubre 26. Inamin niya doon at takot siya sa prediksyon na yun. Parang may internal conflict. Sa isang banda, yung personal na takot niya. Sa kabila, yung sinasabi niyang divine will. Kasi ang sagot daw sa kanya ng Diyos ay, kailangang mangyari ang lahat ng mensahe ko. Oo, para mapatunayan sa mga tao na hindi siya nagsisinungaling.
So merong a very human drama na nangyayari sa loob mismo ng mga mensaheng to. Tama? Okay, so apektado na tayo sa escalation na yan over 2 months. Pero yung nakalatag sa sources mo para sa huling 24 hours bago mag-landfall si Yolanda, yun yung nagdadala ng intensity sa ibang level. Dito na talaga, noong Nobyembre 7, isang araw bago tumama yung bagyo, ang mensahe naging mas maikli, nasa Ingles at napakagirekta. Anong sabi? There's no way to run, there's no place to hide. Wow, wala nang paligoy-ligoy. Wala na. Isa itong pahayag ng finality na hindi na ito mapipigilan. At syempre, bumabalik sa dating tema. Ang mga tunay lang daw na naniniwala kay Hesukristo ang walang dapat ikatakot. At sa mismong araw na yon, Nobyembre 8, ilang oras bago ang landfall, may 3 sunod-sunod na mensahe. Dito na talaga naging critical yung mga detalye. Dito na. Sa unang mensahe sa araw na yon, inilarawan yung karakter ng bagyo. Ang sabi, mahina ang pag-usad nito, pero malakas ang ikot. That's a fascinating detail. Kasi kung iisipin mo sa perspective ng meteorology, ang isang bagyong malakas pero mabagal kumilos ay mas mapaminsala. Oo, mas matagal yung exposure. Mas matagal siyang nananatili sa isang lugar, mas maraming ulan, mas matagal yung hangin, pero sa source, binibigyan ito ng spiritual na kahulugan. Ah, yung sinasabing parang naghahalongkat. Eksakto. Parang naghahalongkat sa mga taong walang paniniwala sa kanya. So nakikita mo yung intersection, isang physically accurate description na nilapatan ng isang spiritual na layunin. And then, we get to the moment in these documents that, frankly, gave me chills. May timestamp na yung sumunod na mensahe, 12:15 ng madaling araw, Nobyembre 8. Dito na. Dito, for the very first time, may binanggit na isang partikular na lugar. Ito na marahil ang pinaka-critical na mensahe sa buong timeline. Ang nakasulat, mag-ingat ang taga Leyte, ayon sa mensahe dito daw ang mapatinding pinsala. Binanggit niya, Leyte. May pangalan na, Leyte. Tapos dinagdag, may mga mataay din daw dito at mawalan ng kuryente. Binanggit din ng Camiguin, pero ang focus ng matinding pinsala ay sa Leyte. Pakinggan natin yan sandali. Isipin mo yung bigat ng salitang yan sa sandaling yun. Mula sa isang pangkalahatang babala hanggang sa pagpangalan sa eksaktong probinsya na magiging ground zero. Oo, Yung camera na malabo nung Agosto, ngayon nakafocus na sa isang target. it's the final turn of the screw. Kung titingnan natin bilang isang narrative, ito ang climax. At ang pinaka nakakagulat ay kung gaano ito kalapit sa actual na pangyayari. Pero hindi pa tapos. May isa pa. After 15 minutes, may kasunod pa. O nga, 12:30 ng madaling araw, lumabas yung huling babala. Ang bagyo raw ay mabagsik at kukuha ng maraming buhay. May description pa na mayabang at matulin daw ito ang hangin at matubig. At sa dulo, bumabalik na naman sa core message. Mabait daw ito sa mga taong naniniwala sa Diyos. Palaging nandoon yung dualidad. Ang bagyo ay instrumento ng parusa, pero para sa mga naniniwala, ito ay isang pagpapatunay ng proteksyon. Yun yung consistent na mensahe. So anong ibig sabihin ng lahat ng ito sa timeline? Yung pinaka-espesipikong mensahe, Leyte. Lumabas 12:15 a.m. Ang huling babala, 12:30 a.m. Tapos, based sa mga news report, ang bagyong Yolanda ay official na naglandfall sa Pilipinas bandang 3 a.m. ng umaga. Halos 2.5 oras lang yung pagitan. Kaya yung timeline na nakalatag sa mga source na to, lalo na sa huling mga oras, yun ang bumubuo sa pinakakapansin-pansing aspeto ng mga dokumentong to. At lahat ng ito ay nakapaloob sa konteksto ng ministeryo ni Narciso Olalo, di ba? Yung isa pang dokumento, yun yung nagpapaliwanag ng purpose niya at ng mga sinasabing kakayahan. Oo, at dun natin makikita yung why sa likod ng mga mensahe. Ipinapakilala siya doon bilang ang hashtag one instrument used by God. In spreading the truth. Tama. At ayon doon, binigyan daw siya ng 3 partikular na kakayahan para maisagawa ang misyon niya. Okay, isa-isahin natin. Ano yung una? Ang una ay pagpapagaling at pangangaral. Pero may isang napakahalagang kondisyon. Dapat daw absolutely free. Ah, bawal tumanggap ng bayad. Kahit 1 sentimo. Ang paliwanag ay siya ay instrumento lang. Ang kapangyarihan ay mula sa Diyos. Okay, malinaw yon.
Yung pangalawa, Ang pangalawa, medyo mas extraordinary, tinatawag itong power of mind. power of mind. Ano yan? Ito raw yung abilidad na makita at mailahad ang buong kwento ng buhay ng isang tao sa pakikipag-usap pa lang. At hindi lang yun, mas malalim pa dahil kaya rin daw niyang makita ang mga kasalanan ng mga tao, buhay man o kahit yung mga matagal nang pumanaw. That's quite a claim. At yung pangatlo, na siyang direktang konektado sa pinag-uusapan natin. Ito na nga, ang pangatlong kakayahan ay ang mag-predict o makita ang isang pangyayari bago pa man ito maganap. At yung buong timeline na pinag-usapan natin tungkol sa Yolanda, yun ang inilalatag sa mga source bilang pangunahing ebidensya ng kakayahang ito. What strikes me reading the source is yung tensyon na nararamdaman niya sa gift na to. Yung takot niya sa coffin prediction, yung pagiyak niya sa flood vision, mayroong very human element sa gitna ng lahat. At lahat ng kakayahang ito ay nagsisilbi sa isang pangkalahatang mensahe. Ayon sa dokumento, may tatlong pangunahing bagay na nais daw ng Diyos na gawin ng tao. Ito na yung core message. Ito na. Una, magsisi sa lahat ng kasalanan. Pangalawa, baguhin ang buhay Kristiyano. At pangatlo, at ito yung pinakaimportante sa konteksto ng Yolanda, ay ang magkaroon ng matinding pananampalataya sa Kanya. At doon nagtatagpi-tagpi lahat. Yung tatlong puntos na yan ang paulit-ulit na lumalabas sa bawat babala tungkol sa bagyo. Mula umpisa hanggang dulo. Mula Agosto hanggang sa huling-huli bago mag-landfall, laging may paalala tungkol sa pananampalataya. Na ang bagyo ay hindi lang isang natural phenomenon, ito ay isang pagsudok, isang parusa. At isang pagkakataon para sa kaligtasan. Eksakto. Sa loob ng narrative ng mga source na ito, ang isang natural na kalamidad ay hindi lang isang meteorological event. It is reframed as a divine event with a clear moral and spiritual purpose. Bilang buod, sinundan natin ang isang timeline ng mga mensahe na na-document online. Nakita natin kung paano ito nagsimula sa isang pangkalahatang babala noong Agosto 2013. Tapos, sa loob ng 3 buwan, unti-unting humigpit ang focus. Oo. Mula sa paglalarawan ng isang malaking baha sa isang nakakakilabot na babala tungkol sa kakulangan ng kabaong. At sa huli, sa pagpangalan sa eksaktong probinsya na pinakamatinding tatamaan, ilang oras na lang bago ang landfall. Tama. Inilatag natin para sa iyo ang mga pangyayari ayon sa pagkakasulat sa mga materyales. Ang ipinapakita ng mga dokumentong ito ay isang narrative na mahigpit na nag-uugnay sa isa sa mga pinakamalakas na bagyo sa mundo sa isang malakas na panawagan para sa pananampalataya. Yung mga petsa, yung mga oras, at yung papalapit na detalye, yun ang bumubuo sa pinaka-extraordinaryong aspeto ng kwentong ito. Oo. Kaya iiwan namin sa iyo ang isang tanong para pag-isipan. Ang mga source na ito ay nagpapakita ng isang malinaw at dokumentadong timeline ng mga prediksyon. Sa panahon natin ngayon na napakaraming impormasyon at kung saan sinasanay natin ang ating sarili na maging mapanuri, paano mo personal na pinoproseso ang isang kwentong tulad nito na nasa intersection ng pananampalataya, ng isang pambansang trahedya at ng isang serye ng mga pahayag na naging totoo sa isang nakakatakot na paraan? Thank you so much for listening. Upang matuto ng higit pa tungkol sa mga mensahe ng Diyos na sinusulat ni Narciso Olalo, maaari mong bisitahin ang kanyang website, channel, sa YouTube at mga social media platforms tulad ng X, Instagram, Blogger, Pinterest, and many other social media links. Maraming tao sa buong mundo ang nagbahagi ng mga patutuo tungkol sa pagpapagaling mula sa cancer, tumor at iba pang malubhang kondisyong medikal na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa pinaniniwalaan nilang ginawa niya sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya. Kadalasan ay walang operasyon o gamot. Meron ding mga salaysay ng mga pangyayari na pinaniniwalaan ng mga tagasunod na ibinunyag ng maaga kay Narciso Olalo. Gayon din ang mga naitalang pag-uusap kung saan sinasabing inilarawan niya ang mga kwento ng buhay ng mga individual, kapwa't nabubuhay at namatay. Ang mga patutuong ito ay nag-aanyaya ng pananampalataya. Kung interesado ka,
Hanapin si Narciso Olalo online at tuklasin kung ano ang inilarawan ng marami bilang mga mahimalang gawa ng Diyos. Salamat sa iyong oras. Kung mahal mo ang Diyos, mangyaring huwag mag-atubiling ibahagi ang mga video, audio, social media links ni Narciso Olalo. Kung gusto niyo basahin ang actual na mensahe ng Diyos na sinulat ni Narciso Olalo, please visit his Facebook account na isulat din ito sa different social media links sa YouTube, Blogger, at marami pang social media links ni Narciso Olalo. Maraming salamat.